Jericho Cruz pinagsabihan dahil sa panunulak sa bench kay Jason David na kahit yung ibang teammates niya at ang mga coaching staff hindi nagustuhan ang ginawa niyang to. Paano ba naman na harap-harapan talaga niyang pinakita yung pagtulak kay David gamit ang jersey nito na hinila patalikod kaya nasaabog ang ulo ni David sa may bench ng SMB. Grabe naman ang ginawa niyang to. Ayon sa Ginebra fans, mananalo daw ang SMB sa pamamagitan ng pananakit ni Jericho Cruz. Sa katunayan, di lang niya isang beses ginawa to. Since rain or shine days, ginagawa na talaga niya to. At ito yung tinatawag nilang basketball na may kasamang UFC daw. Pero hindi naman din to pinalagpas ng mga referees dahil pinituhan si Jericho Cruz ng flagrant foul penalty 1. At ang mga ganitong mga pangyayari, siniguradong may pananagutan ayon kay Kume upang hindi na maulit. Ipapatawag si Jericho Cruz upang warningan na kapag may mga ganitong eksena pa rin sa mga susunod na games, baka mas magiging malala ang parusa nito, hindi lang fine, kundi baka suspension na talaga. Pero kailan pa nagkaroon ng indefinite ban si Jericho Cruz kahit sunod-sunod na ang mga ganitong eksena? Sa isang banda, may ibang mga tao naman ang nagugustuhan kung ano ang nakikita nila kay Jericho Cruz para magkaroon naman daw ng exciting part ang semis. Mas maganda daw kung may konting sakitan. Para gusto pa ata nila gumanti din si David pero yung sakit ng ulo dinala na lang niya sa kamot. Ngayon wala nang no foul no play. Matirik na ang mata ng mga referees kasi magpa-flap ka lang may pito na. Bukod nga pala dyan, prediction na nakararami. Alam na raw nila at kitang-kita na San Miguel at TNT pa rin daw sa finals. Ang San Miguel at TNT parehong nasa 2-1 record pabor sa kanila. Base din sa estado na kanilang laban, medyo ang konting tagilid dito ay ang Meralco dahil si Chris Newsome nagkaroon ng injury. Habang sa Ginebra naman malaki ang possibility na makatabla sila sa series. Masyadong maaga para sabihin kung sino mananalo sa kanilang matchup. Kasi ang Ginebra, marami din naman caliber players. Pero sa Game 3, mas marami lang talaga ang nag-step up sa San Miguel, especially Don Troliano. Mataas ang shooting percentage ni Don. Kahit minsan may slumping siya at hindi nga yan natatapatan ng Ginebra kasi na-outduel sila sa depensa, lalo na mula kay Chris Ross. Pero kapag patuloy na nagkaganitong Ginebra, baka nga San Miguel pa rin yan at TNT. 80% nang nagsasabi na ito daw marahil ang resulta ng laban. Base sa inyong comprehension at analysis, ano anong team kayang magpapang-abot sa final series natin? Posible ba na mababago ang pananaw ng 80% na tao na nagsasabing SMB at TNT yan sa finals?